Buenos dias, damas y caballeros. Andito pa rin tayo sa barangay ko, Barangay Manikaan, Zamboanga City. At nakikita nyo naman ang ganda-ganda ng view dito. Okay, so this week nakita nyo almost sounding the same tema, the same messages, the same narrative. Itong si Senate President Alan Peter Cayetano sa privilege speech niya last Monday, si Rodante Marcoleta, si Amy Marcos, at ito naman si Pulong Duterte sa rallies dyan sa Davao. Isang tema nila na parang meron na raw de facto martial law, yung mga hinahabol daw ng Marcos administration, yung mga kritiko, at nakita natin, napanood natin ito sa very emotional speech, pero palaban ni Rodante Marcoleta. Pero wag tayo madala dyan sa mga nila, sa mga budol ops nila, kasi hindi naman tayo naman ordinaryong citizens na wala namang ginawang kriminalidad. We are very safe, we are very safe and secured. Wala naman tayo nakikita na may napipick up ng mga tao dahil ang nagpo-post tulad nung time ni Duterte, yung isang teacher lang na in-expose yung pagbili ni Duterte ng 2 billion executive jet para meron sila pang joyride ni Bongo. Yun, pinapick up na nila sa National Bureau of Investigation. Pero dito, masaya pa nga tayo nakikita natin, hinahabol ng gobyerno yung talagang may malaking kasalanan sa bayan. Yung involved sa flood control, si Chis Escudero, Jingoy Estrada, Joel Villanueva, former Speaker Martin Romualdez, kung talagang kakasuhan dyan si Martin Romualdez. Pero kung hindi makakasuhan si Martin Romualdez, baka sasabihin ko tama sila. Selective lang talaga, lang talaga, instrument of persecution lang talaga yung pagpa-file ng mga kaso sa doon sa mga involved sa flood control anomaly, 2 trillion flood control anomaly. Pero kung kasama si Romualdez, so pwede natin sabihin talagang meron na tunay na kampanya laban sa katiwalian. So kaya maling-mali itong naratibo nila na parang copy-paste na nga copy-paste narrative na yun daw, meron daw persecution laban sa mga kritiko ng gobyerno. It just so happen, yung mga sinasabi nila mga kritiko ay talagang may kasalanan rin sa bayan. Tulad dito si Marcoleta, na parang sa kanya kahapon, si speech niya kahapon, parang both showing strength siya at palaban na stand. At the same time, parang naghihingi ng sympathy at support sa tao, ginagawang kawawa paawa effect. Good morning. As if kinakawawa daw siya. So pero kung makikita mo yung pattern, yung mga hinahabol naman ng gobyerno ay talaga may kasalanan sa gobyerno. Hindi naman ito pareho kay sa kaso ni Leila de Lima na kinulong talaga nila for 7 years, na wala naman talagang involvement sa droga, inimbento lang nila. At hindi rin naman ito kagaya sa
kaso ni Trillanes na gusto nila sana kahit na pardon na ni FBR at Pinoy, gusto pa rin nila ikulong na dahil lang in-expose nito yung more than 2 billion joint account ni Sara Duterte at Digong na turn out to be true naman. In fact, 6.7 billion pang ang laman ng account nila, according to AMLAC. So talaga may kasalanan talaga sila sa tulad dito si Rodante Marcoleta. Sino ba nag-anunsyo sa radio, sa TV program pa naman na hindi niya dineclare yung campaign contributions, campaign expenses niya, SOSE, statement of campaign contributions and expenses. Siya naman sinabi na hindi niya na-declare yung 75 million. Hindi niya binulgar yung mga pangalan ng ibang donors. So siya naman at siya naman ang lawyer pa naman siya. Ba't hindi niya dineclare? Ba't hindi niya nilagay ito? Kasi kita na niya ito. Kung hindi niya ginamit sa campaign, kita niya ito sa anumang transaksyon na ginawa nila. Kaya nga nalusutan niya ang mga corrupt na opisyalis ng COMELEC dahil hindi daw ito campaign funds. Kung hindi campaign funds, kung parang donasyon lang ito sa kanya, dapat dineclare niya sa salin niya. Bakit 55 million na ang salin niya at saka malaking halaga dito ay properties niya. Mga 16 million ng ata yung cash in hand pero malayo ang 16 million declared cash in hand dito sa 75 million na binigay sa kanya nila Mike Defensor. So dito mo makikita na ito ang pagkakaiba sa time ni Duterte. Si time ni Duterte talagang may martial law tayo, de facto martial law. Hinahabol yung mga inosente. Dito hinahabol yung mga kriminal. Sila Cheese, may katiwalian sa flood control. Hindi naman dinideny na nakakuha siya ng 142.7 billion in flood control inserted funds. At ganoon rin naman si Joel Villanueva na talagang no less than the Undersecretary of the DPWH ang nagtestify na nagnakaw nga mga ito, pati si Jingo Estrada. So iba, hindi yan de facto martial law because the ordinary people like us, we feel safe naman in fairness. Ito paghahabol lang talaga ito sa mga kriminal tulad si Cheese tulad si Speaker Alan Peter Cayetano. Kung nasa eye of the storm siya, kung inimbestigahan siya dyan sa obstruction of justice at saka pasensya na, distract ako, may music kasi baka mag-copyright tayo. Wala naman siguro kayo narinig, no? Kung hinahabol siya ng gobyerno ngayon for obstruction of justice and harboring a criminal, siya naman talaga ang gumawa niyan. Siya naman talaga ang nagpalutang, nagbigay pa nga ng sasakyan kay Bato de la Rosa.
So they only have themselves to blame and no one else. No one else. So yun. Kaya this is not martial law. It's just martial law in their minds. Or isa na naman. Morning. Dito ka pala. Isa na naman pambudol-budol. Itong sinasabi ni Alan Peter Cayetano na under under persecution siya, di ba? So ito talaga, kaya ang realidad, it is bad for them because they have done crime against the Filipino people. Pero kung hindi ka naman gumagawa ng kriminalidad and you respect the law, you pay your taxes, pinabayaran mo yung mga empleyado mo ng tama, we're okay. Okay? Yung mga kriminal lang, they are not safe. They are not safe. So yan lang ang kuha natin dyan sa issue na yan, observation natin and analysis natin. So hindi pa, the country is not under a de facto martial law. In fairness kay President Bongbong Marcos, kahit paminsan-minsan kinikriticize natin siya, we are free to express our views, largely. Okay? So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.